Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako, at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes, sa ika-7 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, at sa tulong ng isa sa mga martir ng ating pong simbahan, si San Bonifacio, ay ating pong maunawaan ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo sa umagang ito habang tayo ay inihahanda para sa pagdiriwang ng pagdating ng Espiritu Santo o ang linggo ng Pentecostes, at bahagi pa rin ng kanyang panalangin habang si Kristo ay naghahanda rin sa pagharap niya sa kanyang pinakamatinding pagsubok, at bago niya lisanin ang mundong ito, ipinapahayag sa Ebanghelyo ni San Juan ang nilalaman ng kanyang mga panalangin. At sa araw na ito, ang panalangin ni Jesus, panalangin hindi lang para sa kanyang mga alagad, maging sa mga makikinig pa at maniniwala sa mga alagad. Yung mga kabilang na tayo dyan, no? Dahil nakahilang taon, ilang henerasyon na bago dumating ito sa atin. Pero ngayon, talagang sinasabi na kasama tayo sa ipinagdarasal ni Jesus. Pero mo, no? Si Jesus na yan, pero ipinagdarasal tayo. At ang nilalaman ng kanyang dasal, no? Isa sa mga hangarin ng kanyang dasal ay magkaroon ng pagkakaisa. Hindi lang sa mga alagad, maging sa mga maniniwala pa lang. Kaya nga, muli, no, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi exclusive, kundi inclusive. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Lahat ay iniibig ng Diyos. Kaya kung alalahanin natin ng mabuti, napakalaking tulong na magpasa hanggang ngayon, ipinagdarasal tayo ni Kristo. Pero tayo ba ay naghahangad din
ng pagkakaisa. Kasi kapag wala talaga ang presensya ng ating Panginoon, mapasasimbahan, magkakagulo tayo. Magkakanya-kanya tayo. Kapag wala ang presensya ng Panginoon sa loob ng tahanan, magkakawatak-watak din ito. Yan, di ba? Mayroon tayong tinatawag na the family that prays together, stays together. Kapag sa isang relasyon, hindi na nagdarasal, magiging mahina ito. Babagsak ito. Kaya sa panahon natin ngayon, sa konteksto na nangyayari sa lipunan natin, bakit nagkakawatak-watak? Ngayon, hindi makabuo ng desisyon, tutuloy ba ang impeachment o hindi? Kahit noon pa, isa lang ito sa mga isyu ng ating lipunan na hindi nila magawa-gawang magkaisa. Hindi nila magawa-gawang magtulungan dahil hindi natin pinananatili ang presensya ng Panginoon. Maging ang kanyang mga aral, lagi nating inihiwalay ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya hindi matatapos yung ating yung karanasan na para bang puro na lang problema. No? Habang mas lalo tayong humihiwalay kay Kristo, lalo din tayong magkakanya-kanya o magkakawatak-watak. Kaya muli, tandaan natin mabuti, ipinagrarasal tayo ni Kristo na nawa tayo ay maging isa. Amen? Thank you.